Hi everyone! Magandang gabi sa inyo lahat. Kumusta kayo? Ako, bahay lang ako maghapon. Gumagawa ko ng kanta. Hulaan nyo kung kanino kanta ginagawa ko. Marahil alam nyo na kung kanino. Ayun. Mangungumusta lang ako sa inyo. Ingat-ingat. Okay? Good evening everyone. God bless. Dito kamo po. Ang gamit kasi sa amin kasi siguro, sinabi, binigyan ka namin. Okay lang po. Ang gumagawa namin yun, para mangyayari. So, yun. Ayan, yun. Grabe. Nakakatuwa, guys. Ayan, nai-excite po ako, mga Q. Grabe. Ayan. Bahay lang daw si Sir Lito Camo maghapon. Ayan, mga Q. Ayan, dahil nga gumagawa na po siya ng kanta para kay Elias. Panigurado, guys. Meron na po siyang nagawang kanta. Ayan. Hula ko mga, siguro malapit na sa dalawa. Ayan, dalawang kanta yung kanyang nagagawa, mga kakyo. Yan, kasi alam nyo naman, Sir Lito Camo, guys, ay isang magaling na kompositor. Yan, sanay na sanay po yan, mga kakyo. Yan, mag-compose yan ng kanta. Yan, ang maganda kasi dito, guys, yan, hindi po siya nagko-compose yan para mag-isip pa kung kanino niya ay papakanta. So, nagko-compose siya yan dahil si Elias CTV yung kakanta. So, panigurado, mga kakyo, yung ilalabas nilang kanta, yung bagay sa genre, yan bagay sa boses, yan bagay sa pinagdadaanan, yan bagay sa kwento ng buhay ni Elias TV, mga kakyo. Yun yung aabangan natin, guys. Yan, kasi hindi ito, sabi ko nga sa inyo, mga kakyo, hindi po siya gumagawa ng kanta basta-basta. Ayan. Si Sir Lito Camo kasi, guys, kapag gumawa po siya ng kanta, mga kakyo, humahanap muna siya ng artist. Yan, umahanap po muna siya ng singer. Yan, kung kanino niya pwedeng, kung kanino niya ipapakanta yung kanta. Yan, na babagay, di ba? So, halos karamihan kasi, guys, sa kumukuha ka sa kanya, kinukuha talaga siyang official composer. Ayan, like for example, nakakontrata siya kay Willie Rebillame. Yan, marami siyang ginawang kanta. So, di ba, yung mga boom tarat-tarat, yan. So, binabagay po niya talaga sa tao at sa sa community. Yan, kung saan niya kakantahin. Like for example, like kay Willie Rebillame, syempre sa show niya. Syempre yung kanta dapat medyo masaya. Yan. So, ganun po. Then, kay Manny Pacquiao naman, guys, binabagay din niya. Yan. So, binabagay po niya sa personality ng kanyang artist. Ganun po si Sir Lito Camo, mga kakyo. Yan. Kita niyo mga kanta ni Manny Pacquiao, yung iba pa niyang kanta, guys. Marami po siya, mga Angelina Jones na mga kanta, guys. Binabagay ho talaga niya. So, ganun po yung masasabi ko kay Sir Lito Camo. Guys, wala pa pong Elias JTV, idol ko na to. Yan, sila ni Sir Bini Satorno, mga yan ho talaga yung mga batikan. Yan, mga sikat. Yan, mga kilala na composer dito sa Pilipinas, mga Q. Yan, naalala ko na interview si Sir Lito Camo dati, guys. Kaya niyang gumawa ng kanta sa loob ng isang araw, mga Q. Kaya niyang gumawa ng 3 hanggang 5 kanta sa loob lang ng isang araw. Ganon siya kalupit, mga kakyo. Ayan. So, syempre magaling, di ba? So, gamay na nila yung gawain nila, mga kakyo. So, hindi na yan natin pwedeng ismulin kasi bata pa lang si Sir Lito Camo. Gumagawa na siya ng kanta, mga kakyo. So, abangan natin, guys, yung kanta na gagawin nila ni Elias CTV. Excited na ako, mga kakyo. Excited na ako, guys. Ayan, panigurado papatok. Yan, kita nyo yung kantang Puhon ni Elias CTV. Ayan, mismong si Elias yung nag-compose nun, sumikat. Diba? Grabe, ang daming kumakanta. At maganda ho talaga yung rhyme ng kanta, mga kakyo. How much more pa, guys, na si Sir Lito Camo yung gumawa ng kanta, then si Elias JTV yung kakanta. Yan, imagine nyo na lang, guys, pikit nyo na lang yung mata ninyo. So, excited na ako dito, guys. Ayan, so abang-abang lang tayo. Mabuti, nagbibigay ng update si Sir Lito Camo. Ayan, so sa kanyang social media. So, yun, maraming salamat, guys, sa panonood. Ingat, God bless.